welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung may chicken pox story ko. And ayun, nilagay ko pa sa notes ko yung mga sasabihin ko para wala akong makalimutan. Lahat, simula umpisa hanggang dulo ng aking journey ng chicken pox, masishare ko sa inyo guys. Okay, so start na tayo kasi yan, nagmamadali ako at malapit na akong pumasok ulit. May pasok ako ulit guys, kaya tuwing ganito akong oras mag-film. And bago ako mag-film, lagi ako nagpapapol na sa messenger. Sa messenger ako nagpapol eh. Kasi ilalagay ko sa screen na nanalo ang chicken pox kesa dun sa mga bagong makeup haul. Okay, so unang-una, sa family namin, ang unang-una nagkaroon si Gio, yung kapatid ko na mas bata sa akin. Yan, nagkaroon siya Christmas vacation. So, after niyang magkaroon, si Papa naman na nagkaroon. Si Papa nagkaroon siya siguro mga second week ng January or first week ng January. Ganon. Basta dun lang yung gap nung chicken pox ni Papa. Tapos nun, after nun, yun na nga, ako na pala ang susunod. So, yun, meron akong mga nararamdaman before akong bulutungin or chicken pox. So, unang-unang naramdaman ko nun, siguro 2 to 3 days akong laging nahihilo and parang pagod ako palagi. Kahit hindi naman, wala naman akong ginagawa, pero pagod yung pakiramdam ko, pagod yung katawan ko, ganon. And ako, magaling ko kasing deadmahin or dalhin yung sarili ko kahit nakakaramdam ako ng ganon. Parang hinahayaan ko lang, hindi ko masyado dinadamdam kasi parang pagka kasi masyado kong dinamdam yung nararamdaman ko, lalo kong mararamdaman. Alam niyo ba, basta ganon yung naramdaman ko nun. So, ayun, nakakaramdam nga ako ng hilo and pagod. Tapos, one time nun, siguro mga 2 days before akong bulutungin, meron akong isang pimple dito na malaki. Malaki siya. Tapos, parang nana or tubig yung laman. Hindi ko ma-explain ng ayos, pero yon, akala ko nung dati is tigyawat siya kasi nasabay may period ako that time. So, ang expect ko nun, dahil sa period ko, yung pimple ko na yon na nag-iisa lang. Kasi clear skin ako before guys, as in clear skin. Naglalagay ako dyan ng picture na clear skin talaga ako that time na bago ako bultungan. Tapos yun nga, so nag-expect ako na dahil lang sa period ko, okay, normal lang, casual pa rin yung kilos ko kasi alam ko naman na pagka meron akong period, meron akong tigyawat kahit isa or dalawa yon. Makalipas ng mga 2 days or 3 days siguro, ganun. Matagal bago umatake sa akin yung bulutong. Nag-film pa ako ng video noon, yun yung I let my IG followers control my makeup look. So, ang nangyari doon, sabi ko sa video na yon, sa last part, na nagmamadali ako, meron akong pupuntahan. Yun, pupunta ako sa isang fiestahan dito sa amin, sa lugar namin. E di ngayon doon, sa video na yon, may kino-cover ako mga pimple dito, tas dito, saka sa ilong. Yun yung kinover ko doon. So, kung gusto nyong makita yung video na yon, ililink ko na lang sa baba. Kasi, yun talaga yung first day nung chicken pox ko, na hindi ko naman expect na may chicken pox na pala ako, na nag-video pa ako. So, nun, pagpunta ko dun sa fiestahan, so, syempre, masasarap yung pagkain, ganyan. Nawawalan ako ng appetite. Hindi ko gusto na ganun yung maramdaman ko. Tapos nandun din yung mga friends ko. Pero parang wala ako sa wisyo, wala akong mood makipagkwentuhan sa kanila. Nakakapagtaka. So doon, nagtaka rin ako ang moody ko ng mga panahon na yon. Tapos, basta, parang wala akong kwentang tao nun. Parang wala lang. Sinama lang ako para kumain. Tapos hindi pa nga ako nakakain ng ayos kasi nga meron nga ako nararamdaman. Tapos pag kita ko dun sa salamin, kasi pumasok ako dun sa bahay nung pinuntahan namin ng fiestahan, meron kasing salamin dun. So nagulat ako sa face ko kasi meron ako ditong tumpok-tumpok na may mga dumadaan ulit yan. Sorry ulit. Yun. Meron ako ditong tumpok-tumpok na tigyawat, na bulutong na pala. Para siyang tigyawat kasi sa umpisa eh. So, lalagay ko lang dyan sa screen yung picture na yon, yung sinasabi ko na yon. Dito meron ako. So,
sabi ko kay mama nun, ma, hindi na to tigyawat. Hindi na rin to dahil sa period ko, dahil na to dun sa bulutong. Kasi yun nga, nakakaramdam din ako ng iba't ibang klase ng symptoms. So wala, ginedma ko pa rin. Kasi nga, ang sabi naman ni mama, puyat daw ako palagi. Girl, hindi naman ganun kabilis umatake ang pimple sa akin. Like, isang impact na ganun. Yun nga, di ba pa isa-isa lang ako magkatigyawat, tapos biglang tumpok na ganun. So, pag uwi ko sa bahay, dapat may pupuntahan pa kami nun, pero hindi na ako sumama nun kasi nga, nakakaramdam na nga ako ng kung ano-ano. Tapos nun, pag uwi ko sa bahay, nag-commute lang ako nun, nakita ko sa braso ko dito, ayan, ito, nakita ko na meron na ako mga pantal dito. Yun na, sabi ko, ito na yun, bulutong na to. Ginawa ko kaagad nun, pagkarating ko sa bahay, uminom agad ako ng cloxacillin. Cloxacillin, isa agad yung ininom ko, tapos uminom agad ako ng vitamins. Well, actually, everyday ako uminom ng vitamins, guys, and vitamin E, para yun sa skin natin. And yun nga, dinagdag ko lang din dun yun. Tapos nun, nandito yung kapatid ko nun, pagdating ko sa bahay, sabi ko sa kanya, Gio, tingnan mo tong nasa kilay ko. Bulutong na ba to? Tapos sabi niya, oo ate, bulutong na yan. Tapos di ako naman ngayon, nagpanik, naging paranoid, nag-isip-isip ako ng kung ano-ano. Tapos, kasi hindi ko matanggap nung una na meron akong bulutong. Kasi nga, mahirap at madami yun sa mukha. And hindi ko naman yun makokontrol kung gaano karami yung bubugso dyan sa mukha ko, aatake. Basta yun na. Yun, hindi ko siya mapipigilan. Well, nung bata ako, meron akong vaccine, guys. Kaya ang sabi ng mga doktor, or sabi din ng friend ko, kahapon lang, kinento niya sa akin, na kapag daw meron daw vaccine nung bata, is pag nagkaroon ka ng chickenpox pagtanda mo, siguro daw mga 50 or 55 or 50 less pa nga daw doon yung tigyawat na bulutong na pupunta sa body mo, sa face. Yan. So, ayun. Siguro, sa akin, more than 50 yun sa akin, kahit meron akong vaccine nung bata. So, after nun, yun na, okay. So, meron na akong bulutong nun. Ay, papakita ko dyan sa video yung simula day 1 hanggang day 7 nung meron akong bulutong. Kasi, nag-video ako that time. Kasi nga, yun nga, gusto ko rin i-share sa inyo yung experience ko nung meron akong bulutong. Kasi, mahirap talaga nung nagkaroon ako ng bulutong. So, ito yung mga iniinom ko na gamot nun. Umiinom ako ng cloxacillin capsule, 500 mg. 3 times a day ako umiinom nun. Umaga, tanghalian, then hapunan. Ganun, basta after akong kumain. So, nun, umiinom din ako ng chlorpheniramine. Dito ako nauutal eh. Chlorpheniramine. Ayun, umiinom ako nun, tablet, para yun sa kate. Para hindi ka ganun mangate kasi napakakati talaga ng mayroong bulutong. And, umiinom din ako ng antihistamine nung umpisa pa lang, nung umpisa. So, twice a day lang ako uminom nun. Tapos, kung meron kang lagnat, that time, uminom ka ng paracetamol kasi required naman yun eh, pag meron kang lagnat, iinom ka ng paracetamol. Tapos, pag nag-subsides na yung fever mo, yan, talagang binabasa ko dito para wala akong makalimutan. Pag nag-subsides na yung fever mo, pwede ka nang maligo. Pero kasi it depends yun sa doctor nyo kung pinayagan kayong maligo. Kasi meron akong friend na
nagkabulutong siya before, na sinabi niya sa akin na naliligo daw siya kahit daw siya merong bulutong. Ako kasi hindi ako pinayagang maligo nun eh. Ewan ko lang sa inyo. Nasa sa inyo yun kung kanino nyo gusto sundin. Kasi ako, ang payo sa akin nun, advice sa akin nun, na pagka daw meron kang bulutong, di syempre nilalagnat ka nun. Tapos pag naligo ka, malamig. So baka mag-chill ka daw. Yun lang yung sinabi sa akin nun, kaya hindi ako pinayagan maligo. Tapos naligo ako nung... So syempre ano na doon na matik na yung magtutoothbrush ka, and syempre wash your, syempre hygiene pa rin yun, alam niyo na yun, syempre kailangan pa rin naman yun, and syempre yung paghuhugas ng kamay, napaka-importante din nun. Nagbasa rin ako sa Google, nagbasa rin ako sa Google ng 7 times a day, at least 7 times a day daw magwawash ng hands, para kasi 'di ba, hindi ka na nagbabasa ng face mo, then baka pag hinawakan mo yung face mo na ganyan, madaming germs yung kumapit diyan. Tapos nung naligo na ako, ayan na, okay na. Nakakapag-skincare na rin ako nun, guys. So yung skincare ko nun, yung mga before kong ginagamit na skincare, kaya ako clear skin, yun din yung ginamit ko nung mga panahong meron akong bulutong. Basta kinontinue ko lang yun, pero hindi pa ako nag-a-apply ng toner at all, kasi pag kasi nag-apply ka na ng toner at all, meron ka pang mga bulutong na may tubig pa sa loob. So yun, bawal pa rin gumamit ng mga products na baka kasi lalong lumala pa yung bulutong mo. Like hindi pa kasi siya okay yung skin mo nun, kaya ganun. So ayun, sasabihin ko naman ngayon yung mga food na pwede kong kainin at hindi ko kinakain. Ito yung mga bawal ha. Ito yung mga bawal na bawal kong kainin or bawal nyo rin kainin. Syempre, yun nga, dahil nga ito sa mga chicken pox. So, bawal akong kumain ng eggs, chicken, seafoods, and mga fish, ganyan, sardines. So, bawal rin ako sa mga salty foods. Yan, bawal din ako sa mga salty foods. So, ito naman yung mga kinakain ko. Sa breakfast, madalas, pagising ko, nagigising kasi ko ng maaga ng mga panahon meron akong chicken pox. Kasi, nahihirapan akong matulog nun. Kasi yun nga, nakakaramdam ako ng hilo. Makati talaga sa mukha, guys. Makati. Yun, kaya maaga ako nagigising sa umaga. Tapos, pag nagigising ako sa umaga, usually ginagawa ko talaga, kahit naman before na hindi pa ako binubulutong nun, umiinom talaga ako ng isang basong tubig. Tapos, yun na, proceed na ako sa breakfast ko. Or minsan, di muna ako kakain ng breakfast. Hayaan ko munang malinis yung organ ko using a water lang. Yun, mga 20 minutes yun, okay na yun. Tapos, nawawalan ako ng buwelo dito sa kwento ko na to. Nagmamadali ako. 12 minutes agad tong video na to. Grabe. So, ayun na nga, tutuloy na ako para madami pa akong masabi sa inyo. Ang kinakain ko nun, biscuit lang talaga. Tapos nun, lunch ko, pagka nagluluto si mama ng sinigang na baboy, ganyan, sinigang na baka, pwede yun. Kasi meat, pwede yun guys, meat. And, konti lang dapat yung alat doon. Like, pag nagtitimpla, alam naman siguro ng mga magulang nyo na yung pagtitimpla, pagka salty foods, ilalesen lang ng konti. Para lang, may lasa rin syempre, diba? So, ayun. So, sa dinner, sobrang light lang ng dinner ko. Ang ginagawa ko lang is nagluluto ako ng mushroom soup. Tapos nilalagyan ko siya ng baby potatoes. Kinakat ko yun sa gitna. Tapos yun na, ilalagay ko na siya doon hanggang sa kumulo siya. Tapos lalagyan ko na siya ng kanin. Yun na yung kinakain ko tuwing gabi. Tapos minsan pagka gusto kong mag-snack, ang kinakain ko lang na pang snack is hot cake. Pero without egg, ha? Excuse me. Kakain ko lang. Yun. Without egg. Basta, okay naman yung lasa niya kahit wala siyang itlog. Tapos nilalagyan ko pa ng oatmeal minsan. Tapos, yun. Yan, sa skincare ko naman, may mga ginagamit akong pampawala ng peklat ng mga panahong wala na akong bulutong. So, ayun. Ito naman yung mga isi-share ko sa inyo. Napakarami niya kasi ito lang talaga yung ginamit ko. Simula sa poll, simula nung meron akong bulutong, until now, na meron pa rin akong mga marks. Ayan. Ito pa rin yung ginagamit ko. So, dalawang klase to na Sebo de Macho. Yung iba kasi, ang ginagamit nila is erase solution. If ever na gusto nyo rin itry yung erase solution, so, wala namang masama, itry nyo din kasi baka dun kayo masiyang or ganun. So, sa akin kasi, parang mas nakita ko yung skin ko dito. Like, natural kasi to. Yung kasing erase solution, may tendency daw na magbalat yung face mo para ma-recover yung tunay na skin mo sa face. Ganun, para matanggal talaga yung mga marks. So, ayoko kasing gumamit ng ganun habang
habang meron akong pasok kasi ayokong pumapasok nang nagbabalot yung face ko, ganun. Yun lang, maarte lang. So, after nun, ayun nga, gumagamit na ako ng mga gantong Sebo de Macho. Well, ang dami nito. Ayan. Okay, so ito yung ginagamit ko na Sebo de Macho. Ayan, ito. Nabili ko to sa Mercury Drug. Mura lang to, siguro mga around 24 pesos or 23 pesos. Basta dun lang nagre-range yung price nito. So, ayan, meron akong tatlo. Bali, hindi lang to tatlo. Marami to, guys, talaga. As in. Tinabi ko talaga sila para dito sa video na to, para maniwala kayo or may share ko talaga sa inyo na ito yung ginagamit ko. Ayan, oh, napakaraming Sebo de Macho. Yung iba dito is wala ng laman, pero marami dito may laman pa talaga. Yan, katulad nito, ayan, oh, may laman pa siya. Hindi pa siya ganun nauubos. Ito rin, ito hindi ko pa ito nagagamit. Ayan, ayan pa siya. Okay, so yung kapatid ko kasi, di ba nakwento ko sa inyo kanina, nagkaroon siya ng bulutong. So, siya yung unang-unang nagkabulutong, kaya nag-search siya sa YouTube yata or sa Google. Basta nag-search siya ng mabilis makawalan ng marks. Pero ito yung nakita niya. So, ito rin naman, nakita ko rin ito dun sa isang babae na ginawa niya ito ng video na pampabilis daw ng mawala ng peklat. So, yun, effective din naman to. This is from Apollo, Sebo de Macho. Ayan, skin moisturizer for external use. So, ito mas malaki to doon compare dun sa ginagamit ko as of now. Ayan, ito. Ito kasi 12 grams lang siya. Well, ito naman 25 grams. Ayan, o, ganito din siya kataba. So, marami kang makukuha dito product. And same lang din yung price. So, yun, kung gusto mong mas makatipid ka, dito ka sa isa na to. And yun, mabisa din naman tong mga to. And guys, ang ginagawa ko sa Sebo de Macho, mag-i-insert ako dyan ng picture. Hindi siya yung tipong isang spread lang ng ganyan, yung paglalagay ng Sebo de Macho. Ang ginagawa ko, guys, kunwari meron ako ditong bulutong, tutumpukin ko siya doon, tumpok, basta kung saan meron akong parts na merong bulutong. So, ayun. Yun lang ang ginagawa ko talaga. Tapos, drink plenty of water kasi kailangan talaga yon na marami kang iniinom na tubig. Tapos, huwag kang magstay sa mainit na lugar pagka meron kang bulutong kasi lalong matitriggered yung mga chicken pox mo. Eh, girl, Makati yun. Pag kasi nandun ka sa mainit, maiinitan ka na, mangangati ka pa. So, doon ka lang sa aircon nyo or basta doon lang sa place na malamig. Yan, doon ka lang magstay. So, ayun, wala na siguro akong ma-share. Yun lang talaga yung nangyari sa journey ko ng bulutong, ng bulutong ko. Yun. So, sana meron kayong nalaman or meron kayong nakuhang konting information sa akin. So, ayun, basta unang-una, basta pag nakaramdam kayo ng ganong symptoms, magpunta na agad kayo sa doktor nyo para mapayuhan din kayo ng mga bagay na pwede nyo rin gawin para mas masubsides agad yung inyong chickenpox. So, ayun guys. Thank you so much for watching and yan. Sa next video ko, magpapapol ako ulit. And thank you guys for watching. Bye-bye!